Di ba? Pero hindi yan ang topic eh. Ang pinaka-topic dito ng ating live ngayon, itong sinasabi ko na, sana yun? Pangaharas na daw ang ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy ayon sa kanyang mga supporter. Una-una, yung sinasabi ni BP Sara na panghaharas, panggigipit, at biniberdik na daw. Yung parang hinahatulan na si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay BP Sara. Sa isang tanga at isang bobo na hindi mag-iisip kung totoo ba ang sinasabi ng ating BP Sara na pangaharas, panggigipit, at yung binibigyan na ng berdik o hinatulan na katarantaduhan. Isang tangat bobo lang ang manisasang-ayon sa sinasabi ni BP Sara. Wala daw due process. Ano ginawa ng Senado? Pinapatawag. Di ba? Binibigyan siya ng pagkakataon na magsalita para idepensa ang sarili niya. Sabihin na natin, hindi korte ang Senado, hindi korte ang Kongreso, pero meron silang power na magpatawag, mag-imbestiga. Nasa batas yan. Hindi yung Kongreso. Ang Kongreso, Senado, tama yun. Hindi Senado. Pero, bakit siya nagkaroon ng mga warrant of arrest? Dahil nasa korte na yan ang usapin. Ngayon, kung hinarap ng maayos, pinuntahan ng ni Kibuloy at sagutin at harapin yung mga akusasyon sa kanya sa korte, aabot ba sa punto na magkakaroon siya ng warrant of arrest? Magkakaroon ba siya ng warrant of arrest? Ako, sa karanasan kong bilang isang political vlogger, isang social media vlogger, sa karanasan ko na nagkaroon ng mga kasong cyber libel, nagkaroon din ako ng warrant of arrest. Bakit nagkaroon ako ng warrant? Kasi hindi ako humarap sa korte. Hindi ko hinarap yung mga nagdemanda sa akin. Kaya nilabasan ako ng warrant of arrest. At yun ay nasa batas. Papaano mo sinasabi na ikaw ay hinaharas? Kaya nga nasa korte ang kaso para magkaalaman kung yung ba ay totoo, para mapakinggan ang both side ng bawat nagsasalita at yung nag-aakusa at yung inaakusahan. Ngayon, kung hindi ka talaga sisipot sa patawag ng korte, 100% lalabasan ka talaga ng warrant of arrest o pag-aaresto sa'yo. Dahil ang tawag doon, binabastos mo ang korte, binabastos mo ang judicial. Kaya ka nagkaroon ng warrant. Yan ang problema sa mga supporter ni Kibuloy. Pudo kayo depensa, pudo kayo tanggol, inosente. Yes, tama naman eh. Hanggat hindi ka pa nahatulan, inosente ang isang suspect. Hanggat hindi nahatulan, hanggat hindi napapatunayan sa korte, ay taong inosente. Hanggang ngayon, inosente pa rin si Kibuloy. Pero kung patuloy niyang hindi haharapin, hindi niya sisiputin at nilalabasan siya, pagpapakita na yan ng isang guilty. Di ba? Simple lang ang gustong mangyari ng mga biktima at ng Senado at Kongreso. Malinawan ano ba ang isyong ito. Hindi, alam nyo, kung kukuha kayo ng simpatya, pagharapin nyo si Kibuloy. Hindi yung mananawagan kayo ng resign, Marcos, resign. Hindi makakatulong yan sa kaso ni Kibuloy. Tandaan natin itong mga allegation na to, dati pa ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Panahon pa ito ni dating Pangulong Duterte. Kung ito'y inasikaso ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at hindi ito binaliwala at hindi walang naging hukus-pukus kung ano man hukus-pukus ang ginawa o ano, di sana walang problema ngayon si Kibuloy. Di ba? Ang pangit sa isang tao, ang pangit sa isang lingkod bayan na magdedepensa kayo sa katauhan ni Kibuloy na sasabihin nyo na mabait, mabuting tao, mabuting kaibigan, kung sa inyo nangyari, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong pamilya, isa sa member ng pamilya ninyo, at magsalita
na ganun ang ginawa ni Kibuloy, masasabi nyo ba na mabuting tao yan? Masasabi nyo ba na kaibigan na mabait yan? Ha? Dahil nyo ba nasasabi yan dahil may mga utang na loob kayo kay Pastor Kibuloy? Ha? Dahil nung eleksyon, ginamit nyo yung kanyang mga sasakyan, ginamit nyo yung kanyang eroplano, mga helikopter, at ngayon ay tinatawag nyo ng pagtanaw ng utang na loob? Ha? Isang katarantaduhan yan. Tandaan ninyo, kayo ay senador ng Republika ng Pilipinas. Ha? Hindi kayo senador lang ni Kibuloy. Hindi lang kayo tauhan ni Kibuloy. Kami ang nagluklok sa inyo bilang lingkod bayan. Yan ang patunayan ninyo na kung saan ang loyalty ninyo, kung kay Kibuloy o sa aming mamamayan. Ha? Sayang ang boto namin kung ganyan ang pinagagawa ninyo. Ha? Nakakahiya kayo. Naturingan abogada pa naman si BP Sara, pero parang iba ang ginagawa niya sa pagiging abogada niya. Madam, BP Sara, abogado ka ng sambayanang Pilipino. Vice President ka ng bawat Pilipino. Vice Presidente ka ng bumoto sa'yo o ng hindi bumoto sa'yo. Sumuporta sa'yo o hindi. Vice Presidente ka ng bawat isa sa bansang ito. Hindi lang ng iisang tao. Hindi lang ng iilang grupo. Tandaan mo yan. Ha? Tandaan mo yan. At una pa ba, madam? Sa'yo ang problema. Ha? Nasa sa'yo ang problema. Pinapatakbo ka ng tatay mo na maging pangulo ng bansa. Di ba? Kami, nung time na yon, nagpakandahirap kami sa'yo. Nung umaasa kami sa'yo na tatakbo kang pagkapangulo, pero mas pinili mong maging vice president. Di ba? Ngayon, ilabas mo ang totoo mong kulay. Ipakita mo sa sambayanang Pilipino, huwag yung para kayong nagtitimpi, madam. Para ka bang nagpipigil sa sarili mo na kunwari hindi ka pa galit sa administrasyon na to. Pero ang totoo, galit na galit ka na. Hindi mo magawang maglabas ng sama ng loob mo. Hindi mo magawa maglabas ng saloobin mo ng buong buo. Di ba? Mas magandang ipakita mo yung tunay mong kalooban. Kung ikaw ay galit na sa administrasyon na to, ipakita mo yung tunay, hindi yung para ka pa nakikipagplastikan. Di ba? Mahirap yun. Halatang-halata na nakikipagplastikan pero hindi magawang lumantad. Patraidor lang tawagan dyan, madam. Mahirap yung ganyan labanan. Di ba?